doubly reinforced beam. So yung kanina, inauna natin ay analysis. Ngayon naman ay gagamitin naman natin ay design problem. So binigyan tayo ng ultimate moment. Ito. Take note na yung ultimate moment nanggaling ito sa factored loads na agad o yung ginamitan ng load combination. Kung hindi ito factored load, hindi pa ito ultimate. So, dapat yun gagamitan mo ng load combination. So, yung load combination nga na yun is for 2015 NSCP. Kadalasan ay yung 1.2, 1.6 sa combination sa dead load, live load. So, let's say, nagawa na natin yon yung portion na yun. Nakapag-factored loads na tayo na o kaya kung hindi simple supported dito na compute natin yung maximum bending moment. So, eto na yon si ultimate moment. Kaya lang, since ito ay design problem, mapapansin mo, meron ka lang AS saka AS prime, pero wala talagang value. So, yan ang pinapahanap, yung required steel ratio. Required steel area. So, for MU, eto yon ito yung ultimate na actual. So, kailangan, mula nga sa discussion natin kanina, dapat yung capacity ay mas malaki dito sa actual. Or at least, ang pinaka-value dapat o capacity natin mismo ay ito para hindi masira yung beam natin. Malinaw? So, i-design natin doon. Kaya lang, i-check muna natin kung yung capacity ba ng beam natin for maximum ng singly ay kaya ba yung actual natin, kung singly or doubly yung approach. So, para magawa yon, kunin muna natin yung maximum steel natin, maximum steel area natin para makompute natin yung maximum moment capacity for singly. Kasi kailangan nating malaman kung paano ba approach ito. Talaga ba i-design natin to as singly or i-design lang natin to as doubly? So, since design problem ito, kamukha ulit yung discussion natin kanina, ang Cmax na gagamitin ko ay equal sa 3/8D. So, since 3/8 ito, automatic mag-fall ngayon yung design ko sa tension controlled. So, 3/8D equals 3/8 times effective depth natin na 650, 243.75 millimeters. So, may Cmax na tayo. Makukompute natin si Amax. Since yung F-primes natin ay 28, automatic si beta factor natin o weakness coefficient ay 0.85 times 243.75. Ang Amax natin ay 207.19 millimeters. So, may Amax na tayo. Makukompute natin si AS max. Summation forces horizontal is equal to 0.85 multiplied by F prime C natin na 28 multiplied by A max natin 207.19 multiplied by base natin na 420 equals AS max kasi maximum ang ipinalit multiplied by, since ito ay ginagamit natin ng limiting values under tension controlled, automatic FY ito kasi tension controlled, yield ang bakal doon. So, 420. Therefore, si AS max natin ay equal sa 0.85 times 28 times 207.19 times 420 divided by 420. 4931. 4931.122 square millimeter. Ayan na si AS max natin. Tapos, palitawin lang din natin class si MU max. So, pinalitaw ko lang si AS max kasi gagamitin natin mamaya. So, pwede na rin natin computing si MU max using compressive strength lang ng concrete kasi may A naman tayo. So, MU max for singly equals reduction factor tapos C or T multiplied by yung effective depth natin na 650 minus A over 2. So, ipalit lang natin. Palit lang natin values natin. MU singly. Since dito, ang reduction factor natin ay under tension controlled, so automatic, ang reduction factor natin ay 0.9. Tapos, compressive strength ng concrete natin, 0.85. F prime C natin ay 28. Ang A naman natin ay 207.19.
Ang base natin ay 420. Tapos, ang effective depth naman natin, lipat ko lang. Ay, may tatasog pa pala. 420 multiplied by 420 rin yung effective, 650 effective depth. 650 minus A natin is 207.19 divided by 2. So, meron na tayong ultimate moment capacity for singly reinforced under tension controlled. So, 0.9 times 0.85 times 28 times 207.19 times 420 times 650 minus 207.19 divided by 2. So, meron tayong lalabas na 1,018.48 kilonewtons meter. So, meron tayong 1,018.48 kilonewtons meter. Ito yung capacity natin for singly reinforced tension controlled. So, mapapansin mo dito na since yung capacity natin for singly tapos under tension controlled ay less than 1,200 na actual moment, since ito ay less than ng MU actual, so ito ay dapat na i-design as doubly reinforced kasi hindi kaya nung singly lang napasok sa code na yung actual. O, dito na naman class. Kamukha nung discuss ko rin kanina, dito possible ang gamitin ay yung 3/70. So, kung 3/70 ang ginamit mo, ikaw bahala. Pero ang mas gusto kasi is yung conservative na approach. So, dito tayo sa 0.9 tension controlled. So, kaya ang ginagamit ko sa design niya, 3/8D. So, ayan. Since mas maliit yung actual natin, 1,000, yung capacity natin kaysa sa actual, so kailangan, ang gagawin mo, para tumaas yung capacity mo, dadagdagan natin yung still area sa mga dahilan na in-explain ko na rin kanina. So, dadagdagan natin yung still area nung tension side. So, pag in-illustrate natin yung nangyayari talaga sa doubly reinforced, ganito po yan. Kunwari class, ang requirements natin ay ito. Ito yung AS-REC. Ito yung AS prime. So, ang ibig sabihin nito class, ito yung required steel area natin for tension side. Ito naman yung required steel area natin for compression side. So, may lalabas ito na MU. Ito yung MU actual. Tama? So, ito dapat pantayan ng MU ng singly. Take note na nag-design tayo under tension controlled region plus yung excess MU na kukuhanin natin mula dun sa excess na bakal natin. Ito ay ang bakal lang nito ay yung AS1 natin. Ito yung bakal ng AS max natin. Ito ay equal sa AS max ng singly. So, dito, AS max ng singly, tension controlled region. So, ito yung AS max na yun. Ito yun, no? 4931.122. Tapos, dito naman, yung AS2. Ito yung additional na steel area para i-accommodate mo yung excess na moment. Kasi, di ba, ang kailangan mong i-resist na moment ay 1,200. Ang kailangan mo i-resist na moment ay 1,200. Ang meron ka lang na for singly reinforced ay 1,018 lang. So, meron kang tinatawag na excess moment. So, yung excess moment na yun yung sisira sa beam natin. So, ito yun. Kailangan i-prepare mo yung additional steel area mo for dun sa excess moment na yun. So, AS2, ito yun. Kailangan madagdagan ng bakal, yung tension side, para i-accommodate yung excess na moment na sisira do sa beam. So, kailangan mong gawa ng paraan sa AS2. Kaya lang, kapag nangyari nga na AS2 lang ang ginawa mo, idinagdag mo, ang mangyayari, magiging sobrang dami mo ng bakal. So, kamukha ng discussion natin kanina, kailangan itong balansihin ng AS prime o yung compression bars. Naka-dashed lines lang ito. Ito, naka-dashed lines ito.
Pero lang ipakita ko yung position na magkakatapat ito class ha. Magkatapat yan. Tapos, yung kaya naka-broken lines lang itong ano natin na yan. Naka-broken lines yung beam natin. Kasi, hindi naman natin gagalawin yung area ng concrete. Hindi mo naman idadagdag yung area ng concrete. Di ba pinaliwanag ko na yan dahil sa architectural reasoning tsaka sa mas mahal. So, hindi natin dadagdagan. Ang pinapakita ko lang dito ay yung bakal. So, gawin natin class. Yung MU actual natin ay 1.2. Yung MU ng singly natin, 1,018. So, 0.48. So, ilan yung excess moment natin? So, 1,200 minus 1,018, 0.48. Ang excess moment natin, ME, ay equal sa 181.52 kilonewtons meter. So, ito yung moment na sisira doon sa beam natin. Yan yung kasi yung hindi na kayang accommodate pa ng beam. So, kailangan magdagdag tayo ng bakal, which is yung AS2. So, gawin natin class. Paano ko compute yung bakal? So, ang kailangan natin is 181.52 kilonewton meter. So, exponent 6 ito times 1 million equals 0.9. 0.9 kasi AS2, di ba magkatapat to? Ibig sabihin, pareha silang yield, tapos pareha silang, basta same lang sila, idadagdag mo lang. So, 0.9 AS2, kasi ang hindi natin alam gaano kadami yung idadagdag natin. Siyempre, yung dami ng idadagdag natin, nakadepende dapat do sa ilan ba yung excess na moment? Gaano ba kalaki yung excess na moment? Kasi yung excess na moment na yun ang kailangan pagkadaan kasi yun ang sisira sa beam ko. Kasi kung hindi naman sobra, kaya ng AS max ko. Kung hindi sobra, kaya lang sobra nga kasi yung actual compared do sa capacity. So, kailangan magdagdag tayo ng bakal. So, para malaman mo gaano karaming bakal yung idadagdag natin, kailangan i-design mo siya doon sa sobra rin na moment, doon sa sisira na moment. So, 181.52 exponent 6 times 1 million kasi kilonewton meter ito para bumalik sa newton millimeter. 0.9 AS2. Since yung bakal na to ay yield, yung bakal din na to ay dapat na yield. Isa pa, since ang reduction factor mo dito ay 0.9, automatic yield dito. So, FY, binanggit ko naman din sa'yo kanina, dalawa lang ang scenario niyan. Mag-yield yung tension side, mag-yield yung compression side. Tapos, mag-yield yung tension bars, tapos hindi mag-yield yung compression bars. So, ito, ang assumption pa natin, mag-yield silang pareho. Pero kailangan, i-prove natin kung talaga mag-yield. So, 0.9 AS2, FY natin dito is 420 ba? 420. Tapos, ang distance ito, di ba? Ito, papunta rito, ito ay D. Ito naman, papunta rito, ito ay D prime. So, yung natitira na to, magiging D minus D prime. So, D, ilan yung D natin? 650. 650 minus D prime natin, 65. So, AS2 ay equal sa 181.52 exponent 6 tas 0.9 tas AS2 times 420 times 650 minus 65. Shift solve natin. 820.8746 square millimeter. So, ayan na class. Meron na tayong AS2. So, ito, yung kailangan nating idagdag na bakal para ma-accommodate yung moment na 1,200 kilonewtons meter. O ngayon, since nagdagdag ka ng ganyang amount na bakal, hindi nun ibig sabihin na ganun din yung value ng AS prime o ng compression bars sa idadagdag mo. Balikan mo yung lecture ko kanina, ang binanggit ko doon, kailangan balansehin ng compression bars, yung nung compression bars na to, yung strength na idinagdag mo do sa tension side. Since ito ay may chance na mag-yield, ito ay may chance na since yung tension side ay sure na mag-yield, pero yung AS prime ay by chance lang, pwedeng mag-yield, pwedeng hindi mo pwedeng i-assume agad na yung AS2 ay equal sa AS prime. Kasi possible na yung AS prime hindi mag-yield. So, kailangan i-check muna natin. So, check FS prime. Check natin kung mag-yield ba talaga. Check FS prime. FS prime. So, FS prime natin ay equal sa 600 multiplied by yung D natin, effective depth, 650. Formula pala natin. Yung 600 multiplied by yung C natin, 243.75. 243
0.75 minus d prime 65 over 243.75. So, makocompute na natin si Fs prime. 600 multiplied by 243.75 minus 65 over 243.75. So, lilitaw dito, si Fs prime natin is 440 megapascal. Therefore, ito ay greater than Fy. Talagang mag-yield yung bakal natin. So, kung mag-yield pala, napatunayan natin na yield ito, yield din ito. So, balikan natin yung given natin na to, yung figure na yan. So, ang meron lang dito ngayon ay yung tensile force ng bakal na to, tsaka yung compression force naman ng bakal ng compression bars. So, kapag nag-summation force horizontal tayo, obligado na magbalansihan lang yung dalawa. So, pag nagbalansihan, summation forces horizontal is equal to 0. Pakanan, dapat balansin ang lahat ng pakaliwa. So, pakanan natin si AS2, kaya lang area yon. Ang kailangan natin ay force. So, Fy yon. AS2 natin, AS2 multiplied by Fy equals AS prime multiplied by Fs prime. Kaya lang, since ito, na-compute natin doon na mas mataas kaysa sa Fy, so ibig sabihin ito ay magiging Fy. So, since parehas ng Fy ito, tas Fy din ito, same lang naman ang value sa tension side tsaka sa compression side na Fy, so ibig sabihin makakancel. Makakancel ito. Take note na hindi laging makakancel ha. Napatunayan lang natin na yung Fs prime ay mas malaki kaysa sa Fy, kaya na-cancel. Pero by the time na itong Fs na to ay hindi mag-yield, so yung Fs prime ang ikakabit mo dito ha. So, na-cancel. Therefore, si AS2 natin ay equal sa AS prime. Equal din ito sa 820.8746 square millimeter. Ngayon, ang tanong kasi, ano ang required steel area? So, ang required steel area natin talaga, balikan mo dito, ang required steel area mo para i-accommodate yung actual moment mo, syempre, yun ay galing do sa AS max nung singly plus yung dagdag pa na AS2. Tandaan mo na yung AS2 ay additional steel area. So, additional, dapat may nauna. So, nauna mo yung AS max. So, para sa final answer natin, ang AS rec natin sa tension bars ay equal sa yung AS max natin, ilan? 4931.122 4931.122 square millimeters plus yung additional steel area na na-compute natin ay 820.8746 square millimeter. Ito ay equal sa 4931.122 plus 820.8746 5751.9966 square millimeter. Ito yung required steel area sa tension side. So, sa compression bars naman natin, compression bars ay equal sa 820.8746. O, balikan natin principle. Yung compression bars, ito ay pang-balanse dun sa idinagdag mo na tension bar. So, makikita mo rin dito class sa diagram mo. Ito yun, oh. Diba, ito ay binalansi ito. Kaya nga nag-summation force horizontal ka. Ibig sabihin, yung compression bars, ang silbi niya talaga, binabalansi lang niya yung idinagdag mong puwersa dito. Binabalansi lang. So, yun yung pinapakita ng compression bars. Square millimeter. So, kung kailangan mo yung number of bars, hanap ka lang. Kunwari, 32 bars, 32 millimeter diameter yon yung tension bars mo. So, 5751 divided by pi over 4 times 32 squared. So, area yun ng bakal na isa. So,